Yung pala billing statement nyo na yan. God, eternal truth, we believe in you. God, our strength and salvation, we trust in you. God, infinite goodness, Prayer to the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in us the fire of your love. Send forth your Spirit, and we shall be recreated, and you shall renew the face of the earth. Let us pray. O God, who instructs the hearts of the faithful by the light of the Holy Spirit, grant us by the same Spirit to be truly wise and ever to rejoice in His consolation, through Christ our Lord. Amen. make us all one in Him, fill us with the Magandang umaga po sa inyong lahat. Si Maris Conti po nandito sa inyong programang Kaibigan. Ang inyong programang Kaibigan ay itid sa inyo ng St. Anna Johnson Foundation sa kagandang loob ng Audiophile at ng SBD Friends. Kasama po natin ngayon si Brother Alex Dario FLP. Muli po'y magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Muli nyo kaming samahan sa isang oras na pagbabahaginan ng mabuting balitang nagbibigay ng buhay. Si Brother John Mampusti FLP. Magandang umaga mga kapatid. Hayaan nyo po kaming maglingkod sa inyo sa araw na ito. Si Attorney Virginie Albrenica. Good morning po ulit, brothers and sisters, at salamat po sa inyong patuloy na pakikinig. Si Brother Jinx de Guzman. Magandang umaga po. Makinig po kayo sa amin muli. At ito po si Brother Scotty Estrera at samahan niyo po kami sa loob ng isang oras dito sa aming programang Kaibigan. Ang ating magandang balita po ay babasahin ni Brother John. Tayo po ngayon ay nasa ika-22 ng linggo ng karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, may mga Pariseo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain ng hindi muna naghugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso, at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at mga eskriba, bakit hindi sila sumusunod sa mga turo ng aming mga ninuno? Kumain sila ng hindi man lang naghugas ng kamay ayon sa paraan na inuutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaías tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw kayo gaya ng kanyang isinulat. Paggalang sa handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit pagsambang ginawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan ang ninyo ang mga utos ng Diyos, ang sino man ninyong ang turo ng tao. Muli pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ng aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakakapagparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Sapagkat sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot,
at gumawa ng lahat ng kabuktutan, tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao na siyang nagpaparumi sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Naalala ko ang isang tinuro sa akin ng aking ninuno, yung hindi pwedeng kumain ang 13 sa isang mesa. Kailangan bawasan lang isa o magdagdag ng isa. Okay? Dito ngayon sa mga Pariseo, bakit ganun na lamang ang kanilang magsidhing pagsunod sa batas? Ano ba ang background nitong magandang balita na ito, Kuya Alex? Tingnan natin sino ba itong mga Pariseyong ito. No? Sinasabi ayon sa kasaysayan ng bayan ng Israel, no? Ang grupo ng mga Pariseyo actually, it started during the time of the revolt, nung time ni Antiochus Epiphanes, no? Tatlo yan yung Pharisees, no? The Sadducees and the Essenes, no? Itong mga Pariseyong ito, no? They were called themselves as the separate one, no? They think themselves as self-righteous, no? Yung mga katangian nila. And pangalawa, yung kanilang strict observance of the law. At pag sinabi natin strict observance of the law, the Pharisees adhere not only to the Torah, but they also have this what we call the tradition of the elders. Kaya dito nabanggit kanina yung tradition of the elders. What are this tradition of the elders? No, itong tradition of the elders, ito yung tinatawag na unwritten tradition batay sa interpretasyon ng mga rabbi na ipinasa sa mga bawat henerasyon na pinaniniwalaan ng mga Pariseyo na it is also binding like the written law which is the Torah. So ibig sabihin, these are the halakha, tawag nito the halakha, no? The unwritten oral traditions na pinaniniwalaan nila na halos kapantay lang din ng tinatawag na Torah. Ito isa sa mga pagkakaiba ng mga Sadducees and the Pharisees, no? Kasi ang mga Sadducees, they only believe on the Torah. Unlike the Pharisees, meron pa siyang tinatawag na mga, gaya ng ating nabanggit dito sa banal na kasulatan, no? Yung tinatawag na traditions of the elders, which is they believe, no, na binding, no, with the written law, which is the Torah, na sa tingin ni Jesus, that this unwritten traditions, which are interpretations of the leading rabbi, that passed from one generation to generation at tinanggap itong mga Pariseyo, it seems that it supersede the Torah. Kaya mamaya sa ating pagtatalakay makikita natin, ganun pala, no? Ibig sabihin, ito pala ay sariling interpretasyon ng mga rabbi na tinanggap ng mga Pariseyo. Actually, itong pag-uugas ng kamay is only sabihin natin, ito ay ibinibilin lang, iniutos lang sa mga pare. Pero ang ginawa nito mga Pariseyo ay they extended it to the Jews. So ibig sabihin, to what I'm trying to point out, hindi naman not necessarily na lahat ng Hudyo ay naniniwala doon sa mga dapat alituntunin na isinasabatas ng mga Hudyo. Ang mga Pinoy, meron din na mga kasabihan na bawal magpakuha ng 3 sa retrato, di ba? Kuya Jan, bakit ba tinawag ni Jesus sa mga Pariseo na mapagkunwari o mga hipokrito? Una, natatawa ako dun sa mga pinaniniwalaan na yung ang natutuwa ako yung sa 13, bawal kumain. Una, anong panahon ba ito pinaniniwalaan? Kasi parang hindi ko to inabutan. So, sige, pagpalagay natin. Pagpalagay natin ngayon yan. Ngayon yan. Sige, okay, tatanggapin natin. Yung pangalawa na sinabi na pinaniniwalaan na bawal yung 3, inabutan ko yan sa pagpapapicture. So, mabalik tayo dun sa ating talakayan. Bakit ba tinatawag ng Panginoon? Una, pinatawag muna ng Panginoon ng mga Pariseo. Tapos noon, bakit sila sinabihan na talagang mapag-imbabaw? Sila ay mapapagkunwari. Hipokrito. Dahil marami talaga kahit hindi naman kahit hindi yung mga Pariseo, ilagay natin ito sa panahon natin ngayon para mas madali nating maintindihan. Marami sa atin talaga yung, kaya nga merong sumikat na kanta na Banal na Aso, Santong Kabayo.
natatawa ko, hi. Yang awitin na yan ay talagang mayroong may pinaguhugutan na talagang mga naobserbahan ng tao. Maraming ang nagsasabi o nagki-claim na talaga sila ay religyoso at lahat ay sinusunod nila, pero talagang kagaya nga nung pinag-usapan natin noong nakaraan, marami sa kanila na silang unang-unang bumabali ng mga batas na ito. Yun yung naging pamamaraan kung bakit sinabi ng Panginoong Hesukristo na kayo ay ipokrito. Dahil hindi sila totoo sa kanilang mga ipinapakita. Ito ay parang pagbabalat kayo lamang. Yes, Attorney Ini. Sinerge ko yung ibig sabihin ng hypocrite, no? Or hipokrito. Ang hypocrite ay a person who claims or pretends to have certain beliefs about what is right, but who behaves in a way that disagrees with those beliefs. O yung isang taong who puts on a false appearance of virtue or religion, but who acts in contradiction to his or her stated beliefs or feelings. So, parang kaya sinabi siguro ni Jesus Christ, kayong mga Pariseo, kayong mga ipokrito, kasi sila naman talaga yung nakakaalam, no, ng mga laws ni Lord. Pero ba't hindi nakikita sa buhay nila? Parang sabi ni Lord, masyado kayo nakafocus sa law, nakalimutan nyo yung pinaka-essence, no? Kung bakit ba may ganyang mga alituntunin. Tsaka, ang tradition na ini-impose sila, tradition of the elders. Hindi man lang law ni God na hinand-me-down, di ba, during the Old Testament, yung kay Moses pa, yung kay, dun sa Torah, ba yan? Yun. So, sa first 5 books of the Bible, doon naman naka-hand-me-down yung mga laws Pero sa kanila, tradition of the elders, washing of the hands, hindi man lang nila sinabi sa ang galing batas ba yan ng Diyos. So, kaya ina-accuse nila ngayon si Jesus. Kaya sabi ni Jesus, teka lang, kayong mga ipokrito. Kayo pala ito yung mga pinrophesy ni Isaiah. Kaya yun po yung pinanggagalingan. Kasi tradition of the elders, hindi naman siya nakalagay sa batas na hinand-me-down pa nung panahon ni Moses. So, ibig ba sabihin nito, walang kabuluhan ng mga tradisyon na binigay sa atin ng mga ninuno, Kuya Alex? Yung salita, tama yung sinabi ni Attorney, pero yung salitang hypocrites, sa salitang Grego ay hypokratei, ibig sabihin yan, stage actor. And the stage actor, kaya siya nag-act, ay para nang sa ganun siya ay mabayaran. No? At ano yung nagiging kabayaran sa mga Pariseyong ito? Yung attention, yung public attention. Kaya mapapansin natin sa Ebanghelyo ni San Marcos, 6 na beses tinawag sila ni Jesus na mga hipokrito, di ba? Bakit? Kayo gusto ninyo yung kayo nagdadasal in public, nagbibigay kayo ng limos sa mga taong naghihingi ng limos, So you are hypocrites. Bakit? Kasi ginagawa nyo ang isang bagay kung saan ang gusto lang ninyo ay public attention. Ibig sabihin, bayad na kayo. Doon kinuha yung salitang Hippocrates, ibig sabihin an stage actor. Ngayon, yung tanong na ibig sabihin ba nito ay walang kabuluhan na yung tinatawag nating man-made law or what we call the traditions, titignan natin yung reason sa Ebanghelyo, malinaw rito. If that particular traditions of the elders or a particular law supersede the greatest commandment. And what is the greatest commandment? What is the very heart of every commandment? Yung pagmamahal. Ibig sabihin, kung ang isang batas ay nagtuturo sa iyo for you to become incompassionate and merciful to other people, siguro dapat yan ay isa-isang tabi at hindi dapat ito sang-ayunan. Kaya nagbigay dito si San Marcos ng halimbawa ng maliban doon sa pag-uugas, yung tinatawag na korban. Ano ba itong korban na ito? May paniniwala ang mga Hudyo kapag ang isang anak, dineklara niya na itong itutulong niya sa magulang niya ay korban na hindi niya na pwedeng itulong to sa magulang niya dahil ito ay inihandog niya na sa Diyos. At itong korban na ito ay bahagi ng tinatawag na tradition of the elders or unwritten tradition. Sabi ni Jesus, papaano na ang sinabi ng Panginoon na mahalin mo ang iyong mga magulang? So malinaw dito sa Ebanghelyo that Jesus really condemned yung tinatawag na yung cultic purity, yung rituals on purification, at saka yung tinatawag na
traditions of the elders because it supersede, no, yung tatawag nating the Torah, no, wherein the heart of the Torah actually, kung titingnan natin, ay yung tinatawag na the greatest value in terms of hierarchy is there must be mercy. So ibig sabihin, kung ito'y lumalabag doon sa tinatawag nating kung para saan ba talaga yung kautusan, dapat ito ay, ang term nga dito, kailangan ito ay ina-abolish. Kasi malinaw sinabi dito sa latter part ng gospel, may binanggit si Jesus dito na even to the point na talagang inano niya, no, na null and void ang inyong ginagawa. Okay? Kuya Jings, may sabihin? Last week, napag-usapan natin yung pakikipagtungo sa asawa. Actually, attorney, hindi ko magawa ito sa asawa. Kaya kakain ako na hindi naghuhugas ng kamay. Tapos hindi malinis yung pinggan. Naku, kawawa ko. Kaya, paano ngayon? You are in dilemma. Sinong susundin mo? Utos ng Diyos o utos ng asawa mo? Yun ang mahirap na parte doon. Hindi ko masasagot yun. Okay, yun ang mga in-expect mo pag nag-asawa ka na. You are always, ano ba? Sino ba susundin ko utos ng Diyos? Pero, doon sa again, may kapatid na ito mas marami nga kay Matthew 23:23. Yung woe to you. Sabi naman ni Jesus Christ, you have neglected the weightier things of the law, judgment, mercy, and compassion, fidelity. Yan yung sabi ni Brother Alex kanina. Pero sabi niya, but you should have done without neglecting the others. Okay lang naman yung gagawin mo, yung maghugas ka ng kamay, yung mga sinasabi nila, mga religious practices na, no? Sabi ni Jesus Christ, okay lang yun. But you should unahin nyo ito bago yung without neglecting the others. Kaya dilinaw niya yun Hindi niya sinabing, wag nyong gagawin yan. Hindi, ito munang gagawin nyo. You should have without neglecting the others. Gawin nyo rin yung mga iba. Pero ito unahin ninyo. Kaya, pag textualize natin dyan sa mga ibang salita ni Jesus Christ, gawin nyo yung gusto nyong gawin. Pero itong gawin nyo, nangingibabaw sa lahat ng batas. Mahalin mo ang kapwa mo tulad ng pagmamahal mo sa iyo, hindi ng pagmamahal sa Diyos. Nangingibabaw na batas. Gawin mo yung mga iba. Pero ito ang this is the fulfillment of the law na sinasabi ni Jesus Christ. Kaya madidiscuss natin, hindi lang yun ng yun ang dilemma sa pag-aasawa. Sister Ine, mag-aasawa ka na ba? May balita ako But anyway, it always come to that point. Pero last week sinasabi natin na iba yung relationship na nangingibabaw sa lahat. Applicable sa lahat Hindi mo pwedeng Sabi nga ni Jesus Christ, who is my mother? Who is my brother? All those who do the commandment of God, my brother, my mother. Sabi nga niya, anybody who lives kasama pang-asawa, wife for my sake, sabi niya gano'n, will have plenty. Sabi niya gano'n. Kaya inaantay ko magkaroon ng plenty. In short, sinasabi lang ni Jesus Christ ang importance ng unang dalawang utos. Mas importante sa lahat. As a matter of fact, is more important than anything else, even life. Sabi niya gano'n, blessed is the womb. Sabi ng gano'n, yung mga buntis, sabi ni Jesus Christ, hindi, mas blessed yung gumagawa ng salita ng Diyos. Sabi niya gano'n. Lagi niyang tinutulak yun, iniibabaw lagi ni Jesus Christ yung dalawang yun. Kaya ito yung una, tapos ito yung mga iba, tapos ito yung mga edad, level na level, kailangan nakikita natin lahat yun. Kaya sa pag-aasawa, ganun din Kaya paano yan? Ito utos ng Diyos, ito utos ng asawa mo. Anong gagawin mo ngayon? Yes, Kuya. Meron kayong dadagdag? Dun sa sa nabanggit kanina, yung tungkol dun sa tradisyon, di ba? Kung kailangan, hindi na ba natin ito dapat sundin?
ah, naging dilema yan ng church na kung saan papaanong mai-insert yung maniwala kay Kristo nang bubuwagin yung nakasanayan ng mga tradisyon. Katulad na nga lang ng isang example na yung belief of sun god. Yung tradisyon na yan na pinaniniwalaan nila ay na-convert into belief into the Son of God. So, dyan din natin makikita na ang mga pinag-ugatan nating tradisyon ay pwedeng maisaayos para ito ay patungo sa ating pinaniniwalaang si Jesucristo. So, kagaya nga sinabi ni Brother James na hindi ipinagbabawal na na bakit kayo naghugas o hindi kayo naguhugas. Kung hindi, unahin ninyo itong mas importante, yung ako ay paniwalaan. Yun yung kasi naaano natin mas nauuna sa atin yung ano ba yung rules of the elders para bago pa lang yung rule of God. Samantalang ang rule of thumb, we put first everything in the name of God. Sa paligid natin, may mga taong nagsisimba dahil sa tao, hindi dahil sa Diyos. Pwede ba nating sabihin sila ay mapagkunwari? Brother Attorney. Sa akin po kasi, una, mahirap mag-judge. No? Pangalawa, sa kung ano man ang magiging dahilan sa pagpunta ng simbahan, para sa akin, grasya na lang ng Panginoon yun na nagpunta sila doon. No? Una sa lahat, yun na nga sa service ko nga with the youth, ang hirap-hirap na nga nilang kumbinsihin pumunta ng simbahan dahil sa sobrang daming distractions or alternative na dapat gawin. So yung pagpunta nila doon, kung ano man ang dahilan, yung iba doon, syempre yung mga crush nila, boyfriend nila, girlfriend nila, or mga kaibigan nila. May mga artista, ganyan. Para sa akin, kung ano man ang dahilan, at challenge actually yun sa church to be creative in evangelizing sa ating mga kabataan or sa mga unchurched na tinatawag. So para sa akin, kahit pa man, ano pa man ang dahilan, pumunta ka lang ng simbahan, siguradong may grasya kang matatanggap doon. Kaya nga sabi ni Brother Jing, sa mga nakaraang linggo pa na, simulan mo muna sa paniniwala kahit hindi mo pa man naintindihan. Kahit feeling mo wala namang nangyayari sa'yo. Pero darating din ang panahon na maintindihan mo at marirealize mong may nangyayari pala sa'yo. Yes, Brother John? May mga pagkakataon din sa life ko na kung saan ako naman in-invite to go to church. Ang ginamit niya sa aking manner of inviting ay ganito. Doon nagsisimba si ganitong artista. Doon nagsisimba si ganito. Mga artista talaga binanggit niya. And ang binanggit ko talaga sa kanya, I am not going to church because of those people. Certainly, if I would go to your church, definitely I would go because of God. Yun yung sabi ko. Kaya lang, hindi lahat kasi clear-cut sa atin We are, sabi mo nga, Sister Ini, na talagang mahirap talagang husgahan kung bakit sila nagpupunta. Kaya lang, pagpalagay natin ako na mismo yon. Yung ako ay nagpunta sa simbahan na ang aim ko talaga ay para lang makakita ng artista. Ako na, hindi na yung huhusga. Who then will judge me? Yun naman ang tanong. I will be judged according to my intention, not by myself alone, but most of all by God. So, yun yung responsibilidad natin na bakit ba tayo uma-attend. Oo, through God's grace, tayo ay nadadala doon. Pero, minsan, yung by merely sitting in front of God, doon sa church and without saying anything, there is a miracle deep within. And we have to discover that kind of miracle in our life. Kasi, nagkakaroon tayong multitude of blessings. Tapos, doon sa mga nare-receive natin ng mga grasya, doon natin nakikita kung papaano talaga siya kumikilos sa ating buhay. So, maaari natin sabihin parang yan yung mustard seed.
na nahuhulog sa lupang fertile land, 'di ba? Then it grows, 'di ba, Ate Ini? Oo, yung nga, di ba, yung sa parable na mga na-discuss natin ng mga karaang linggo, yung butil, yung maliit na butil na itinanim na yayabong pala siya sa isang malaking puno kung saan maninirahan doon yung mga ibon. So parang ganun din, no, sa mga kapatid natin na maaaring nagpupunta sila sa simbahan sa minsan curious lang. Or di kaya yung ibang mga kabataan pilit na pilit yung talagang mukhang antok na antok pa silang pinilit ng mga magulang. Pero natutuwa pa rin ako na kahit pilit na pilit sila, pumupunta sila doon. Meron din silang maidagdag ko lang, no, yung mga bata kung bakit sila uma-attend. Nakikita ko sila after the mass, meron silang pinapipirmahan sa pare. Attendance ng religion teacher. Sinecheck ng religion teacher. Hindi ko kasi alam kung ano ba yung pinapipirmahan. Sabi ko, bakit napakaraming estudyante ngayon? Minsan may naka-uniform pa, tapos meron sila pinapipirmahan sa priest. Requirement yun ng school. Yes, sabihin nga ko, Jinx. Yan, summary ng ating gospel ngayon is yung uunahin natin yung utos ng ating Panginoon bago yung mga tradisyon. Although wala na nga naman sinabi si Jesus Christ na wag natin gagawin yung mga tradisyon na yon. Pero mabigat ang salita niya dito you nullify the word of God in favor of your tradition. And you do such many things. Sabi niya gano'n. No? Medyo mabigat yung kanyang salita doon sa Juan. Babalik ulit tayo doon sa pinag-uusapan natin, relasyon sa kapwa, relasyon sa asawa. Doon sa yung salita ng Diyos, si Jesus Christ, in-emphasize niya lagi yung doon, ang importance, naging ibabaw yun sa lahat. Kahit na kanino. Ito nga ang closest to our heart is our mother, hindi ba? Kaya sabi niya gano'n whoever does the will of the Father in heaven is my brother, sister, and mother to me. My mother and my brother are these who hear the word of God and do it. Yun ang sabi ni Jesus. Kaya magandang mga salita ni Jesus Christ. Pero maganda dito yung kaya pinili ko itong Bible na ito, yung American Bible, I give you my word. Yun ang maganda Sa mga iba, wala I give me my word. Kasi pag-usapan lalaki I give you my word. There is nobody who given up brother, sister, father, mother, children. Kaya lang itong American Bible tinanggal yung wife sa mga ibang kasama asawa. Not counting women. Minsan na nakalagay. Anyway, yun ang dapat alalahanin natin lahat ng tao, pare, pastor, husband, or preacher or whatever, laging nangingibabaw yung salita ni Jesus Christ sa lahat ng bagay. Kahit na sa buhay, nakalagay nga dito may mga words si Jesus Christ important is more important than food. Sabi, di ba? Scripture has it, not by bread alone shall man live. Sabi niya gano'n. Mas importante pa kaysa sa food. Tapos mas importante pa kaysa sa merong sa Luke 10:41. Merong dumalaw si Jesus Christ kay Martha sa kay Mary. Si Martha serve kay Jesus Christ. Si Mary nakikinig tapos sabi ni Martha, nag-complain siya, hindi ba tama dapat tulungan ako niyang kapatid ko? Ano sabi ni Jesus Christ? There is need of only one thing, and Mary has chosen the better part of it. Sabi niya, mas importante yung kaysa dun sa paglilingkod sa yun. Everything else, important siya ng Word of God. Okay, we'll pause for a break. Babalik po kami kaagad. Diyan lang po kayo. Saddle up your horses. Ito lang po yung
Okay, nandito na po tayo sa second half portion ng ating magandang programang Kaibigan. Hatid sa inyo ng St. Arno Johnson Foundation, SVD Friends, Audiophile, at ng inyong marami pa po ninyong mga kaibigan. Ang inyong programang Kaibigan ay sumasa inyo sa DWAT 1098 AM Radio tuwing linggo 10 to 11 AM, Action Radio 1161 AM Radio Dagupan tuwing linggo 12 to 1 PM, Radyo Maria 99.7 FM Tarlac tuwing 2nd, 4th, and 5th Sunday 3:30 to 4:30 PM. Simultaneously heard over 101.5 FM Cagayan and 102.1 FM Isabela. Okay, so balik tayo sa tradisyon versus turo ni Jesus. Ganun ba yun? Tandaan ko, ang isa sa mga turo ng aking ninuno, ito na naman kami, sabi nila, mas mabuting sumunod, paano ba yun? Sumunod na lang kaysa mapasama. Ganyan, di ba? Ano ang ating, pwede natin basahin ang ating first reading, Brother John? Okay. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomy. Sinabi ni Moses sa mga tao, "Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuro ko sa inyo. Huwag ninyo itong daragdagan ni babawasan. Sundin ninyo ito na walang labis at walang kulang. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito, ang bansang ito'y matalino at may malawak na pangunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntuning kasing inam ng mga tungtuning ibinigay ko sa inyo ngayon? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maganda siguro, ano bang background nitong pinasa nating reading from Deuteronomy? Bakit ganito ang reading natin, Kuya Alex? Kasi ito yung mga para sa mga Israelita, di ba? Yung lumabas sa malinaw, no, do sa Exodus. Deuteronomy, no? Malinaw sinabi doon, wag dagdagan, no? Wag din babawasan, no? At ang connection nito dun sa gospel marami yun di ba? Oo, doon sa binasa natin kasi ang mga Hudyo ay may 613 laws, no? At sabi nga natin, ilan dito yung tinatawag nga nating traditions of the elders, no? These are considered unwritten traditions, no? Na ipinasa ng mga well-known rabbi from one generation to generation na pinaniniwala ng mga Pariseyo na it is also a binding, no? Like the written law, particularly the Torah, no? So malinaw daw, wag ninyong dadagdagan, wag ninyong babawasan. Doon sa ebanghelyo na malinaw nating tinalakay na dinagdagan batay doon sa kanilang interpretasyon ng kanilang tinatawag na mga elders. At sinabi naman malinaw naman sinagot dito ng Panginoon, no, kung tutuusin, no, kung ating babasahin yung buong ebanghelyo, no, una tinalakay nga doon yung konsepto ng yung clean and unclean, diba? Tapos yung sa korban, yung pangatlo, yung din natin medyo natalakay sa ebanghelyo, ay ano ba yung nagpaparumi sa tao, yung tinatawag natin what defiles the person, no? Pero kung titignan po natin ito, malinaw na ang nagpaparumi sa tao ay hindi yung pumapasok, kundi yung lumalabas sa kanyang bibig, no? At dito naman sa ating binasa na unang pagbasa sa Deuteronomy, no, ipinapakita rito paano nyo maiinganyo ang ibang tao upang makilala ang inyong Diyos. Sabi sa pagsunod sa utos, ibig sabihin pagsasabuhay. Sa pagsasabuhay na yon ay makikita at makikilala kung anong Diyos meron kayo o anong Diyos ang inyong
walaan. Sa madaling salita, kung ang Diyos ay ang Diyos, no, ng pag-ibig, ang Diyos ng may habag at awa, kailangan ang mga kautusan at alituntunin na ating sinusunod ay nandoon din yung konsepto ng pag-ibig, awa at habag. Kaya nga doon sa ating binasa sa Ebanghelyo kanina, no, sinabi ng ating Panginoon, no, yung term na sinabi niya na niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo ay ang turo ng tao. Kaya magandang tignan, ano ba ang nagpaparumi sa tao? Malinaw doon, yung mga halimbawang inyong ipapakita, makikilala ko anong Diyos meron kayo. Ibig sabihin sa inyong pamumuhay. Yung pamumuhay ninyo ay nakabatay, nakaugat doon sa alituntuning ibinigay ng Diyos. At magandang tignan na nagpaparumi pala daw sa tao ay yung lumalabas sa kanyang bibig dahil yun ay nanggagaling sa kanyang puso. Kung ating titignan, no, actually, this is very significant kasi ang salitang kasalanan sa Hebreo, ang tawag ay hata. Ibig sabihin to, missing the mark. No? It is more on the failure. Sin must be seen in relation to relationship, ugnayan. Tapos dito sa New Testament, ang ginamit dito, no, na Gregong salita ng kasalanan ay amartia. Ibig sabihin ng amartia, no? It is a deliberate action rooted in the heart, no? And missing the intended mark. Ibig sabihin, ang kasalanan ay nakaugat sa tinatawag nating ugnayan. It is more on the covenantal relationship. So ang kasalanan ang sumisira ng ugnayan natin sa Diyos at sa kapwa. Kaya dito pag tinignan natin binagkat ng Ebanghelyo at ikalawang pagbasa mamaya, ang tinutukoy is, kamusta na ang inyong ugnayan? Paano nyo tinatrato ang bawat isa? Kung tinatrato nyo at ang ugnayan ninyo ay nagdudulot ng pagrespeto, paggalang sa bawat isa, tunay ngang tinutupad ninyo ang tuntunin at kautusan ng Diyos. Subalit kung ito ay nagiging daan ng pagkasira ng relasyon, no? Yung tinatawag na sin is hamartia, deliberate action rooted in the heart and missing the intended mark. So ibig sabihin ay hindi nakikitaan sa atin yung tinatawag na mukha ng Diyos. Yes, Kuya Jin. Itong Mark 7 verse Mark 7 verse 15 na sinasabi, nothing that enters one from the outside can defile that person, but the things that come from within are what defiles. Inamend na ni Jesus Christ yan. Amended na yan. Sabi ni Jesus Christ, pag kumain ka na matataba, magkakaroon ka ng cholesterol. I mean, na pagka kumain ka ng magkakaroon ka ng high blood. Kaya inamend na ni kasi doon pa daw hindi sila kumakain ng baboy kasi kaya sa atin hindi applicable ito. Hindi, yun pala Hindi kainin natin kahit na kanina matataba yung mga dyan, kainin natin chicharon. Siguro yung in addition to this, no? Kasi yung background ng Gospel of Mark actually, ang audience ni Mark are the Gentile Christians. Tandaan natin that the Gospel of Mark was written around 60 to 70 AD, and it says that the expansion of Christianity also occurred in Samaria, no? And Samaria is a region of the Gentiles. Kaya ipinapakita rito sa ebanghelyo na ito, looking at the community of Mark, sinasabi rito, to be a followers of Christ does not mean na kailangan mong sundin yung mga tinatawag na Jewish observance. Kasi naging issue yan, particularly in the synagogue, yung pagtatalo. In synagogue, particularly in Capernaum, sinasabi, kailangan ba nitong mga Gentile Christians na to ay sumunod kung ano ang sinasabi ng batas ng mga Hudyo? Pero dito sa Ebanghelyo ni San Marcos, ipinakita rito, that is an essential. No? That is an essential. To be a followers of Christ, you can be a followers of Christ, sabi nga ni Santiago, as long you have this, because they already circumcision, there is already circumcision of the heart. Kaya mapapansin natin dito, talagang inaalis dito yung mga natawag na
observance, no, ng mga traditions of the elders. That is, para sinasabi sa mga Gentile, still you can be a follower of Christ. Still you can be, you can accept that faith, no? At hindi kailangan na sumunod kayo doon sa kautusan ng mga Hudyo, like the unclean and the unclean, no? Yung mga bawal na kainin at yung dapat na ugasan at hindi ugasan. Yes, Attorney Ini. Ang take ko dito sa Gospel ni Mark sa chapter 7 is parang sinasabi ni Jesus Christ, ang importante kung ano yung nasa puso mo. Ano ba yung nasa laman dyan? Bakit ba kayo nagfo-focus sa tradition? Ano ba ang dahilan ng mga yan? May tradition ba para husgahan mo na yung kapwa mo? O may tradisyon, ang tradisyon nito ay para sa orderly na pamumuhay? So parang yun nasasabi ni Jesus ang mas mahalaga kung ano yung nasa loob ng puso mo. Kasi kung malinis yung puso mo, kalinisan din ang lalabas sa iyong mga labi. No? So kung ang nasa puso ninyo at sa pag-impose ng mga tradisyon na yan ay hindi malinis ang hangarin, lalabas din yung hindi malinis ang hangarin. So, yun. So, kumbaga, what comes out of a person defiles him. Kung ano yung lumalabas sa'yo, lumalabas sa bibig mo, sa kinikilos mo, sa buhay mo, yun yung nakaka-defile sa'yo. Yun yung parang simple lang sinasabi ni Jesus. Huwag ka masyadong mag-focus dyan sa mga rules and regulations, sa mga tradisyon, na nakakalimutan mo na ang kalinisan ng puso at kalinisan ng intensyon sa mga ginagawa. Yes, Kuya John. Sa akin naman dito sa ating ebanghelyo, no, ang tanong ngayon para sa akin, ngayong narinig mo na eto nga ang nakapagpaparumi, at ito ay at kung alin man ang hindi nakakapagparumi. Pagpalagay nga natin na kung ano man yung ipinapasok mo ay hindi nakarurumi sa'yo, kung hindi nakarurumi ay kung ano yung inilalabas mo. Ngayong narinig mo ito, ano ang gagawin mo? Kailangan mong magsimula dahil ito ay ibinahagi sa iyo ng Panginoong Hesukristo. Hindi natatapos sa nakinig lang tayo. Kailangan nating gawa ng proseso. Kasi kung bakit ang bawat isa ay nananatili sa tradisyon, dahil ito na yung kanilang pinaniniwalaan. Kung ibig sabihin hindi tayo maniniwala doon sa sinasabi ng Panginoon na kung ano yung nanggagaling sa ating kalooban na nakakapagparumi sa atin, kailanman hindi tayo uusad. Kasi wala tayong pagtanggap na kung ano talaga ang sinabi ng Panginoon. Kapag naiproseso na natin sa ating puso't isipan na ganito talaga at ito ang ating pinaniniwalaan, ito ay may isa sa buhay natin. Yes, Attorney Ini. Doon sa sinabi ni Brother John, naalala ko lang yung sa second reading, no? Sa pagbasa mula kay Santiago po ba yan? Kay James, doon Brother Scotty, marami tayong matututunan na hindi siya tumitigil lang sa mga batas, kundi dapat gawin, no? Be doers of the word. Basahin kaya natin ang second reading, Kuya John. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago. Hindi niya tayo iniiwan o pinababayaan man sa dilim. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa inyong mga puso. Ito ang makapagliligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ganito ang pagka-religyoso na minamarapat at kinalulukdan ng ating Diyos at Ama. Tulungan ang mga ulila, ang mga babaeng balo sa kanilang kahirapan, at ingatan ang sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutang ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kuya Alex, anong Ayan, makita po relasyon natin.
yung ebanghelyo may tinukoy tungkol sa puso. Doon sa ikalawang pagbasa sa Santiago ay may tinukoy din, no, na mabuhay kayo ayon sa loobin ng iyong mga puso. Why heart? Because the heart is the source of moral action. So usaping how to live a moral life. Kaya nga sa moralidad, no, may tinatawag na norms of morality. What are these two norms of morality? The law and the conscience. The law is the word of God. Ano ang ginagawa ng law? The conscience is not too perfect, but the law perfected our conscience. Kaya ibig sabihin nito, no, meron din tayong tinatawag na moral responsibility bilang mga Kristiyano. At sino yung ating pinaka-huwaran, no? Sino yung ating pagiging huwaran? Walang iba kundi si Kristo. Bakit si Kristo? Unang-una, dahil si Kristo ay tunay na Diyos, ibig sabihin sigurado yung itinuro niya sa atin, sigurado yun ay tama. Yung mga dapat natin sundin sa ating buhay, tama yon, no? Dahil siya tunay na Diyos. At dahil siya tunay na tao, ibig sabihin pwede natin itong tularan at sundin. So, magandang makita, kaya pala puso, kasi it speaks about my moral stand, no? It is more on as the heart as the source of the moral action, no? Ibig sabihin meron pala akong tinatawag na moral responsibility. At pag sinabi nating moral, ito'y tumutukoy doon sa gawaing tama at sa gawaing mali. But we are directed, sabi nga, no, to do what is right and good through this law as a norms and conscience. So, in short, ano ang lesson at mensahe nitong tatlong readings na ito? Sino Padre Alex? Siguro sa akin ang mensahe ng ating binasa, no, na isabuhay natin ang batas. Ang batas ay walang iba kundi ang salita ng Diyos, at ang pagsasabuhay nito ay makikita sa ating ugnayan sa ating kapwa. Doon papasok ang tinatawag nating moral responsibility. Brother John? Sa akin naman, walang sinasabing masama ang mga naging tradisyon. Ang punto lang dito ay sino ba ang dapat paniwalaan. Kung ito ay kung ang tradisyon natin na ating kinagisnan ay makakapagbuklod sa ating isa't isa at makakapagbigay sa atin ng daluyan o ng parang bridge para tayo ay makatungo kay Jesus Christ, pwede natin itong isabuhay. Ngunit kung ito ay makapaglalayo sa atin patungo kay Kristo, ito ay dapat nating buwagin. Yes, Sister Ini. Sa akin po, mahalaga ang Diyos ay tumitingin sa ating puso. So, mahalaga kung ano yung nasa puso mo. At na-realize ko na ang Diyos lang ang nakakakita ng tunay na kabutihan at laman ng iyong puso, at hindi tayo pwedeng maghusga sa ating kapwa na sa kanilang mga ginagawa, kasi ang importante, ang mahalaga talaga ay kung ano yung nasa puso nila. So, hindi masyadong mahalaga yung mga tradisyon, yung mga rules, at lalong hindi dapat natin hinuhusgahan ang mga pagkukulang or pagkakamali ng ating kapwa. Yes, Kuya Jin. Last week, nabanggit natin ang importance ng pagbabasa ng gospel, salita ng simply because yung napag-uusapan natin ngayon, kung sino si Jesus Christ, pinakita niya kung sino siya, na dapat ang sinasabi niya, dapat natin paniwalaan kasi nakita niya parang superhero Siguro pag totoo si Iron Man kung ano sasabihin ni Iron Man, paniniwalaan natin kasi nakikita natin si Iron Man. Pero si Jesus Christ is greater than any of these fiction characters. Kaya dapat natin paniwalaan. Pagkabuka ng bibig niya, bilib na tayo sa kanya kasi bumuhay ng pasay. Bigla niyang sasabihin, ang sasabihin ko sa inyo hindi galing sa akin, galing sa Diyos. Salita ng Diyos. Di mangha ka na naman. Nako, bilib na kami kung anong sasabihin niya. Yung pala ang sasabihin niya. Mas salita ng mas higit pa kaysa sa lahat ng bagay. Kaya talagang very important itong
pagbabasa ng Bagong Tipan Gospel. At saka, pag binasa mo nga, masisiyahan ka kasi ano yung gagawin mo? Actually, sabi ni Jesus Christ, my yoke is easy. Madali eh. Madali to fulfill the law. Ito yung magmahalan ka sa kapwa mo. Yun ang batas niya, maiksi. Tapos, pag naniwala ka doon, kasi sinabi ni Jesus Christ, tapos decided kang gagawin mo na, then, enrolled ka na. Sabi nga natin sa mga nakalaang program, si Zacchaeus, sabi niya, kung ano man, pag may ninakaw ako, ibabalik ko. 4 times, sabi niya gano'n. Tapos, tutulungan ko ang mga, pangako pa lang yan, hindi natin alam kung nagagawa pa niya, pero pangako pa lang yun, ha. Hindi pa niya, malayo pa siya dun sa gusto ni Jesus Christ. Pero ang sabi ni Jesus Christ, ligtas ka na, salvation has come into this place. Kaya, importante yung unang-una maniwala ka bago mo maintindihan, maniwala ka kaagad. Tapos, ang maganda doon, pag naniniwala ka, yung paborito kong verse, yung pwede mo kulitin ng Diyos, yung paborito kong parable na humingi ng tinapay sa kapitbahay kasi walang may pakain. Pwede pala yun. No? Sabi ni Jesus, pwede mo akong kulitin. Yung sa widow na may the judge, pwede mo akong kulitin. Ang ganda talaga naiiba. There's no writing, no book na katulad ditong mga gospels na 4 na gospel na ito. Hindi lang 4, 5 pa ata. Kaya dapat talaga basahin at unti-unting tignan, intindihin mabuti. Matapos natin mahimay ang mga pagbasa natin sa linggong ito, para sa inyo ba'y anong inaasahan sa atin ng ating Panginoon bilang tanda ng ating tunay at tapat na pananampalataya? Richard? Nasa akin ang inaantay ng Panginoon ng ating sagot na kung tayo ba talaga ay susunod sa Kanya at sa papaanong pamamaraan tayo susunod. Ako nakita ko sa aking sarili na kailangan kong paglingkuran ng aking kapwa dahil sabi nga ay, whatever you do to the least of my brethren, you are doing it unto me. Kahit man lang doon sa mga pamamagitan ng pagtulong ko sa mga kapos, doon sa mga taong nangangailangan ng tulong nang hindi naman sila humihingi. Doon ko nakikita yung aking kagaya ngayon nasa volunteer ako na counselor sa mga HIV patients ko. So doon ko nakikita na mas kailangan ako. So nasaan ang gustong ipakita sa akin ng Panginoon ay ano ba, meron kang magagawa, dapat tanggapin mo na ito yung pinagagawa ko sa'yo. Pagka nakita mo yon, doon magsisimula yung katuparan ng katotohanan ng pagiging isang taong makadiyos. Yes, Sister Ini. Sa akin din, ganun importante pala yung pagiging doer, no? Yung hindi lang narinig mo, kundi ginawa mo at isinabuhay mo. I-share ko lang yung sa Psalm 15, no, yung kasama nung reading ngayon. Yung sabi dito, whoever walks blamelessly and does justice, who thinks the truth in his heart and slanders not with his tongue, who harms not his fellow man nor takes up a reproach against his neighbor, by whom the reprobate is despised, while he honors those who fears the Lord, who lends not his money at usury and accepts no bribe against the innocent. Whoever does these things shall never be disturbed. So, kahit nga simpleng pagpapautang na walang malaking interes, sabi pala ni Lord, no? Hindi pagtatanggap ng bribe, yung mga ganyan. At hindi pagsasalita ng masasama laban sa kapwa mo. So, parang sa akin na-realize ko, oo nga, no? Sa lahat-lahat ng mga binasa, sa lahat-lahat ng mga pinag-usapan natin, at the end of the day, tatanungin ni Lord, alin ba dyan ang mga nagawa mo na? Alin dyan sa mga, may nagawa ka bang kabutihan sa kapwa mo? Nilinis mo ba yung iyong puso? So mamaya isipin ko tuloy, pagtulog ko, Lord, may nagawa ba akong kabutihan ngayong araw na ito? Ano bang naging estado ng aking puso sa araw na ito? Ikaw naman, Brother Alex. Siguro yung tanda ng ating pananampalataya, no, bilang sabi nga natin, sumasampalataya sa ating Panginoon, ay siguraduhin natin sa lahat ng ating gagawin ay nakalakip ang pagmamahal, no? Sabi nga natin yung pag-ibig sa lahat ng ating gagawin. Sabi nga ni attorney kanina, no, at the end of the day,
ang itatanong ng Panginoon sa atin actually, paano ka nagmahal? At sa palagay ko, lahat ng ating binasa can be summarized into that one word, pagmamahal. No? Kasi anumang batas na walang pagmamahal ay hindi dapat ito sundin, kundi dapat ito ay i-abolish. No? Dahil the greatest law is a law wherein love is the very core of this law. So with that, tayo ay magpapaalam na. Maraming salamat sa ating mga bisita ngayong umaga. Si Attorney Ini Abenica, maraming salamat kay Brother John Mampusti, kay Brother Alex Dario, kay Brother Jinx. Tayo po ay babalik po sa susunod na linggo. At sana po ang aming mga naituturo sa aming programa ngayong umaga, sana ay naintindihan at natanggap ng ating mga tagapakinig. At kung meron po kayong gustong itanong sa amin, pwede din po kayong sumulat o tumawag sa aming telepono. Pag may tinanong sa atin, ang sasagot si Jesus. Hindi tayo. Kasi hahanapin natin ang sagot ni Jesus Christ dun sa tanong na yun. Tama. So, bibigay lang namin sa inyo kung ano yung sagot ni Jesus dun sa inyong katanungan. So, hanggang sa susunod na linggo, si Brother Scotty po magpapaalam sa inyo sa ngalan po ng programang Kaibigan. God bless you. Muchas palabras, por cierto Dios las entenderá, pero Dios conoce tus necesidades antes de tu oración, pues ruega así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, sino que salva a nosotros del mal. Amén. Ya que eres tú quienes poseen la potencia y la gloria durante siglos y siglos. Amén.